Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na hindi pinaniniwalaan o tinatangkilik ang mga pamahiin at mga bagay na may kinalaman ukol sa kababalaghan. Para sa kanila, hindi totoo ang mga ito at pawang bunga lamang ng mga malilikot na isipan at mga taong may malawak na imahinasyon. Base pa sa kanyang pagsasalaysay, ito ay marahil na rin sa katotohanang ipinanganak sila at lumaki sa syudad. Ang kanilang mga magulang, maging silang lahat na magkakapatid, ay ipinanganak at lumaki dito sa Manila. Pero may mga pangyayaring nagbukas umano ng kanyang kamalayan tungkol sa mundo ng kababalaghan. Isa na rito yung tungkol sa naranasan ng kanyang kaibigan. Pauwi na umano sila noon pagkatapos ng kanilang trabaho. Habang naghihintay sila ng masasakyan sa Makati, ay bigla na lamang pumasok sa isip ni Melanie na pigilan yung kanyang kaibigan na nooy pasakay na ng FX. Sinabihan niya ang kaibigan na huwag doon sumakay at sa susunod na lamang. Na ipinagtaka naman ng kanyang kaibigan kung bakit. Nawirduhan ito sa kanya. Pero magkaganon pa man, ay itinuloy pa rin ito ang kanyang pagsakay sa naunang pumaradang pampaserong sasakyan. At sinabi nito kay Melanie na nagmamadali siya. Kung kaya, wala nang nagawa pa si Melanie. At hindi na niya napigilan pa ang kaibigan. Sinabihan na lang niya ito na huwag sa gilid pumwesto at doon siya maupo sa kalagitnaan. Kinabukasan, nang magkita silang muli sa trabaho, ay may pananapik na ikinuwento ni Wilma sa kanya ang naranasan nitong aksidente. Sabi niya, nabangga ang kanilang sasakyan at doon mismo sa sinabi ni Melanie, sumalpok yung sasakyan na nakabangga sa kanila. Kung kaya malubhang nasaktan yung pasaherong nakaupo doon. Minsan naman, nang makita at makasabay ni Melanie sa daan ang isa nilang kapitbahay, ay kinausap niya ito at tinanong kung saan ang punta. Nang sabihin nitong tataya ng loto, ay bigla-bigla na lamang may mga numerong pumasok sa isipan ni Melanie na agad naman niyang sinabi sa kanyang kapitbahay at hinimok niya ito na iyon yung kombinasyon na kanyang tayaan. Tumango naman ito kung kaya inakala ni Melanie na tinayaan nga nung kanyang kapitbahay yung mga numero kanyang sinabi dito. Pero kinabukasan ay pumunta ito sa kanya at halos mangiyak-ngiyak na nagkwento na lumabas daw lahat ng numerong kanyang sinabi at tinamaan ang jackpot. Kaya natuwa naman si Melanie. Pero maging siya ay nanlumo nang sabihin ng kanyang kapitbahay na hindi nito tinayaan yung mga numerong kanyang sinabi. Dahil hindi raw siya naniwala kay Melanie at mayroon daw siyang inaalagaan ng mga numero. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari ay kanya pa itong bigyan ng kombinasyon. Pero humingi na lamang ng paumanin si Melanie at inaming hindi naman niya talaga gawain ang manghula. Kusa lamang at bigla-bigla na lang itong pumapasok sa kanyang isipan. May mga pagkakataon din noong bata pa siya na ultimo mga nawawalang bagay ay natatagpuan dahil sa kanyang abilidad. Nang ipagtapat niya ang lahat ng ito sa kanyang ina,
ay pinayuhan siya nito na huwag pansinin. Pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na huwag yun pagtuunan ng pansin at hanggat maaari ay huwag nang tangkilikin. Pero noon pa man ay may mga gumugulo na sa kanyang isipan. Madalas niyang maitanong sa sarili kung bakit nangyayari iyon sa kanya at kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kung bakit pumapasok ang mga bagay na iyon sa kanya. Mayroon ba siyang misyon na dapat tuparin? Nung huli ay hindi na rin nakatiis pa ang kanyang mga magulang at ikinuwento na sa kanya na ang angkan pala nila ay may nalalaman tungkol sa mundo ng kababalagan. Nung una ay hindi pa nga masabi sa akin ni Melanie ng tuwiran na may lahi pala silang mangkukulam at nalaman niya ang tungkol sa bagay na ito nang magtapat na sa kanya ang mga magulang. Bali ito ay sa partidos ng kanyang ina na kung saan ang kanilang angkan simula pa noong una ay nagsasanay na at nagsasagawa ng mga ritual at pangkukulam. Base pa sa kanilang pagsasalaysay, nalaman umano ito mismo ng kanyang ina nang minsang matuklasan ng hindi sinasadya ang isang manika sa kwarto ng kanyang lola noon. Isa itong manika na walang damit, ngunit may suot na dahon ng saging na hiniwa-hiwa at siyang ginawang pinakapalda nito. At dahil sa nakakatuwang itsura noon, kung kaya nainganyo siyang hawakan iyon at paglaruan. At sa kanyang paglalaro ay naisipan niyang tanggalin yung nasabing palda nito na yari sa dahon ng saging. Nagandahan kasi ang nanay ni Melanie doon. Ngunit laking gulat nito nang makita ang nasabing dahon na palda na biglang naging abo sa kanyang kamay. At lalo pa siyang nagulat nang marinig niyang magsalita ang kanyang lola na naroon na pala sa kanyang likuran, na hindi niya talaga iyon namalayan at naramdaman, na para bang bigla na lamang sumulpot doon. Tinanong siya nito kung bakit niya iyon pinakialaman. Sinabi ng nanay ni Melanie na nagandahan lamang siya at dahil sa tuwa kung kaya niya iyon hinawakan at pinaglaruan. Pinagalitan siya ng kanyang lola at pinagsabihang wag na niyang uulitin na pakialaman iyon. Magalang naman na tumugon ang nanay ni Melanie noon, pero hindi nawala sa kanyang isipan yung nangyari na siyang dahilan kung bakit marami siyang mga naging katanungan na nais niyang mabigyan ng kasagutan. Isang araw nang maiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay ay hindi siya mapakali. Naisip niya kasing magandang pagkakataon iyon para alamin ang buong katotohanan sa kung ano pa talaga ang ginagawa ng kanyang lola. Kaya sinamantala niya yung pagkakataon na mag-isa lang siyang naroon. Pumasok siya sa kwarto nito at naghalungkat. Mayroon siyang hinahanap pero hindi niya alam sa kanyang sarili kung ano iyon. Basta may nagtutulak sa kanya na gawin ang mga bagay na iyon. Marahil, isa na rito ay yung kagustuhan niyang malaman kung ano talaga ang totoo. Hanggang sa tumambad sa kanya yung isang baul. Nang kanyang mabuksan iyon ay nakita niya ang samot-saring mga bagay na naroon. Pero ang isa sa nakatawag talaga ng kanyang atensyon
ay yung isang lumang aklat. Napakaganda kasi ng pabalat noon. Pero nang kanya iyong buklatin, ay naguluhan siya at nagtaka. Pagkat wala siyang nakitang kahit isa mang letra na nakasulat doon. Blanko ang lahat ng mga pahina nito. Kaya sa halip na maliwanagan siya, ay tila mas lalo pa siyang naguluhan at nadagdagan pa ang kanyang mga katanungan at isipin. Nang bigla na lang napansin niya ang mga paa at binti sa kanyang harapan. Nang iangat niya ang kanyang ulo ay laking gulat niya nang makita niya ang kanyang lola na naroon na hindi yata ito tumaan doon sa may pinto na nasa kanyang likuran. Bigla na lamang itong lumitaw. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa at bakit nito sinuway yung kanyang bilin. Nung sandaling iyon ay naglakas loob na ang nanay ni Melanie na sabihin sa kanyang lola ang totoo, na nais niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi na raw niya nakitang nagalit ito. Ang una daw nitong sinabi ay hindi niya raw talaga magagawa pang mapigilan ito dahil nasa dugo nila. At nagtapat na ang matanda sa kanya at sinabing sila ay angkan ng mga babaylan at manggagaway. Sinabi pa nito na yung aklat na kanyang hinawakan ay ang isa sa pinakamahalagang bagay na nasa kanyang pag-iingat. Ito ay itinuturing umano na yaman ng kanilang lahi. Pagpapatuloy pa ng matanda, mahiwaga ang nasabing aklat na lahat ng gusto mong malaman ay maaari mong itanong at ipapakita nito ang kasagutan. Pero isang bagay lang umano ang kapawal-bawalan. Iyon ay ang itanong ang tungkol sa kamatayan ng isang tao. Labag umano iyon sa batas ng aklat na itanong kung kailan mamamatay ang isang tao. Panghuli ay sinabi ng kanyang lola na darating din ang akmang panahon para malaman niya ang lahat ng tungkol sa kanilang lihim at kakayahan. May ilang pagkakataon din na naipamalas ng lola ng nanay ni Melanie ang mga kakayahan nito. At isa na rito yung kanyang husay sa panghuhula. Isang araw nang nasa may balkonahe sila ng kanilang bahay, malayo pa ay may namataan na silang isang lalaking paparating. Bigla raw nagsalita yung kanyang lola at sinabing magtatanong na naman umano yung lalaki sa kanya. At binanggit pa nito yung eksaktong itatanong ng lalaki. Na nang makapasok na nga ito sa kanilang bahay at makaharap ang kanyang lola, ay rinig na rinig niya yung itinanong ng lalaki na iyon mismo yung sinabi ng kanyang lola na itatanong noon. Minsan ay naengganyo muli ang nanay ni Melanie na pumasok sa kwarto ng kanyang lola. Muli niyang binuksan yung baul at dinampot yung mahiwagang aklat. Kanya iyong binuklat. At dahil sa kanyang matinding kuryosidad kung ano yung kabawal-bawalan, ayun pa mismo ang kanyang itinanong sa aklat. Nais niya kasing malaman kung ano ba ang mangyayari kung sakaling labagin niya yung batas ng aklat. At gusto niyang masaksiyan mismo kung totoo bang may kapangyarihan
at mahiwaga yung aklat na iyon. At ang kanyang itinanong sa aklat ay kung kailan mamamatay ang kanyang lola. Naisip niya kasing kung sakali mang totoo yung sinabi ng kanyang lola tungkol sa kakayahan ng aklat na iyon, ay kanyang mapaghahandaan kung sakaling iwan na siya ng kanyang lola. At namangha siya nang makita niyang dahan-dahang lumitaw yung mga letra at numero doon sa isang pahina ng aklat kung saan niya iyon binuklat. Kitang-kita niya ng malinaw yung eksaktong panahon kung kailan papanaw ang lola niya. Naroon ang mismong petsa, pati na ang oras ng pagkamatay nito. Pero hindi nakalagay yung sanhi ng pagpanaw. Nabuti na lamang din at hindi na niya iyon itinanong pa. Dahil nalaman niya nung huli na iyon pala talaga ang totoong ipinagbabawal ng aklat. Ang itanong kung ano o paano mamamatay ang isang tao, na mahigpit at kabawal-bawalan iyon dahil may mangyayaring masama sa nagtanong at malagim ang sasapitin nito. Nalaman niya ang tungkol doon sa lola rin niya mismo dahil sa sobrang takot na kanyang naramdaman ay ipinagtapat niya dito ang lahat na kanyang tinanong at pinangasan na gamitin yung aklat. Naluha na lamang ang kanyang lola nang malaman iyon. Tinanong niya sa kanyang lola kung ano na ang mangyayari ngayong nilabag niya yung batas ng aklat. Sumagot ang kanyang lola at sinabing wala naman, na ang bawal talaga ay yung itanong kung paano mamamatay ang isang tao, na ang totoo ay siya lang naman daw ang nagsabi at nagbawal noon na itanong kung kailan mamamatay ang isang tao, dahil sa makakaapekto kasi iyon sa kanilang pamumuhay. Na ibinigay pa nga siyang halimbawa nito na nang kanyang makita at mabasa ang tungkol doon, hindi ba't nakaramdam daw siya ng lungkot at takot, lalo na nang malamang hindi na pala magtatagal at iiwan na siya ng kanyang lola, na buwan na lamang pala ang nalalabi nilang panahon para magsama. Nalungkot din ng gusto ang kanyang lola dahil sa mahal na mahal niya ang kanyang apo, na hanggat maaari sana ay ayaw pa niya itong iwan. At makaraan nga ang ilang buwan ay namatay ang kanyang lola. Eksaktong-eksakto sa kung ano ang lumitaw na petsa doon sa aklat, ang taon, buwan at araw, maging ang mismong oras ng pagpanaw nito. Kaya sabi ng nanay ni Melanie ay sinikap niyang layuan at wag nang matutunan ang tungkol doon. Kaya iyon rin daw ang hiling nito para sa kanya. Huwag pansinin at iwasan yung mga nararamdaman niya tungkol doon. Maging yung mga bigla ang pumapasok sa kanyang isipan ay huwag na niya umanong tangkilikin pa. Naganap ang lahat ng ito noong dekada 80 pa, na kung saan ay wala pang kuryente doon sa kanilang probinsya. Bali karanasan pa ito ng kanyang lolo Jose. Ang lolo niya ay kilala sa kanilang lugar na palabiro at palakaibigang tao. Yun nga lang ay mayroon itong bisyo. Mahilig itong magsabong at uminom ng alak. Pero pagdating naman sa pagdadala ng kanyang mag-anak, ay hindi ito mapupulaan, na kahit may kahirapan pa ang pamumuhay noon doon sa kanilang probinsya, ay nagagawa niyang hindi sila magkulang
sa kanilang mga pangangailangan. Yun nga lang ay payak lamang ang uri ng kanilang naging pamumuhay sa araw-araw. Dahil sa hilig nito sa sabong ay kung saan saang lugar ito nakakarating kasama ang kanyang mga kaibigan, lalo na yung kanyang kumpare na si Nanding. Matalik silang magkaibigan at magkababata. Sila ay mga lehitimong taga-roon sa kanilang lugar. Natawagin na lamang natin sa pangalang Sitio Sapang Bato. Doon na silang dalawa ipinanganak at lumaki. Hanggang sa kapwa na nga sila magkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Minsan, nang dumayo silang magkaibigan para magsabong, ay inabutan na sila ng gabi sa daan. Dahil napalaban pa sila ng inuman. May kasama pa sila noong dalawa pa nilang mga kaibigan, kung kaya 4 silang lahat. Masaya sila dahil sa 5 manok na kanilang dala upang ilaban, ay 4 sa mga ito ang nanalo. Kung kaya malaki ang kanilang napanalunan. At may mga dala pa silang bihag na manok na kanila nang pinakuluan doon sa tupadahan. Noong mga panahong iyon ay bihira pa ang mga bumabiyahe sa kanila. Ang karaniwan na transportasyon noon ay kalabaw at kabayo. Pero kadalasan ay lakad lang, tulad na lamang noong mga oras na iyon nang dumayo sila ng sabong. Nang halos nangangalahati na sila sa paglalakad, ay may natanaw silang liwanag na nagmumula din sa isang uri ng ilawan sa di kalayuan. Sa pagkaunawa nila, base na rin sa galaw noon, ay hindi nila iyon makakasalubong. Tila ba ang direksyon na tinatahak noon ay salungat sa kanila. Pero laking gulat nila nang nakakailang hakbang pa lamang sila ay nasa unanan nila yung liwanag na iyon. Na mga ilang di pa na lamang ang layo nito mula sa kanila. Kung kaya, labis nila iyong ipinagtaka. Pero nanatili lamang silang tahimik na ni isa man sa kanila ay wala talagang umimik. At pare-pareho palang nakikiramdam. Nang mas lumapit pa yung liwanag, ay naaninagan nila ang isang matandang babae, nakubana at may hawak na tungkod. May kasama itong isang binatilyo na sa palagay nila Jose ay apo nung matanda. Sa kanilang wika ay bumati sila ng magandang gabi sa matanda, na agad naman iyong gumanti ng pagbati sa kanila. Sabay tanong sa malumanay na tinig kung saan daw sila galing. Kaya sinabi ng kumpare ni Jose na si Nanding na galing sila sa pistahan at nagsabong. Sinabi din nila sa matanda na pauwi na sila. At bilang pakikipagkapwa ay sila naman ang pakunyaring nagtanong kung saan galing ang mga ito. Nang bigla na lamang nagtayuan ang mga buhok ng matanda at pinandilatan pa sila ng mga mata nito. Sabay sabing way kamulabot, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay wala silang pakialam. Pati ang apo nitong binatilyo ay parang pusa na nagalit, na nagtayuan ang mga balahibo at umangil. Nakasabay noon ay nakita pa nilang bigla na lamang kumislap ang mga mata nito at ibinuka ang bibig na akmang mangangagat, na napakaluwang ang pagkakanganga noon. Sa nakitang iyon nila Jose ay nabigla talaga silang lahat.
dahil hindi nila inaasahan ang mga bagay na iyon. Kaya napatakbo sila dahil sa naunahan sila ng takot at nagulat na dahil doon ay nawala yung kanilang mga tama dahil sa nainom na alak. Nagkapigtas-pigtas ang kanilang mga suot at tsinelas at hindi talaga sila huminto hanggat kaya pa nilang tumakbo. Huminto lang sila nang halos hindi na nila talaga kaya pang maiakbang ang kanilang mga paa. Halos manuyo ang kanilang mga lalamunan at talaga namang nakaramdam sila ng matinding pagkauhaw. Nagkatinginan pa silang apat habang pare-parehong humihingal ng mga nakayuko. At iisa ang ibig sabihin ng kanilang mga pagtitig na hindi nila akalain na kanilang mararanasan ang mga bagay na iyon. Na halos hindi pa nga sila makapaniwala noong una sa kanilang mga nasaksihan. Matapos nilang makapagpahinga, ay sa kanila ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Noong mismong oras na iyon, ay para bang bigla nilang kinasabikan ang makauwi na sa kani-kanilang tahanan. At hindi dyan nagtapos ang mga karanasan ng Lolo Jose ni Rafael. Minsan, isang gabi iyon na medyo maliwanag ang buwan. Nang umuwi naman itong pasuray-suray dahil sa dami ng alak na kanyang nainom. Nang mag-inuman sila sa bahay ng kumpare at matalik niyang kaibigan na si Nanding. Nang mga 200 metro na lamang ang layo niya mula sa kanilang bahay, ay bigla niyang narinig na humuni yung aswang. Nung pasimula ay malakas pa iyon na indikasyon na malayo pa ito. Kung kaya, ipinagkibit balikat lang niya iyon sa pag-aakalang hindi doon ang punta at iba ang pakay nito. Ngunit nagkamali siya. Dahil makalipas lamang ang ilang sandali, ay narinig na niya yung mahinang huni nito. Napakapit kaagad siya sa puluhan ng kanyang itak at biglang umayos yung kanyang paglakad. Kung kanina ay pasuray-suray ito, nung sandaling iyon, siya ay naging alerto at bigla siyang sumeryoso. Yung masaya niyang paglalakad na may pasipul-sipul pa siya ay biglang napalitan niyon ng takot. Pero kanyang pinaglabanan iyon. Sa kanilang lingwahe ay sinabi niya ditong huwag daw siya nitong pinaglololoko dahil kanya itong nakikilala. Dagdag pa niya ay hindi siya natatakot dito. Lumaban lang daw ito ng parehas at hindi umano siya mangingiming gamitin ang bagong hasa niyang itak. Bilang panghuli, ay sinabi niya dito na mag-inuman na lang daw sila at wag nang ituloy pa ang masamang balak. May pagbibiro pa niyang sinabi na kung hindi daw talaga nito mapigilan ang sarili, ay wag na lang siya. Na sa ibang lugar na lang humanap ng mabibiktima. Wala naman siyang narinig na tugon mula dito. Kahit yung paghuni nito ay biglang nawala. Wala na rin siyang naramdamang kakaiba pa. Kaya lumakad na siyang muli. Pero bigla na lang may lumipad sa kanyang uluhan na animoy isang malapat na itim na kumot. At nakita pa niyang nagpaikot-ikot iyon sa kalangitan bago tuluyang lumipad ng palayo. Na dahil doon, ay pabiro na lang niyang nasabi na ayaw daw makipag-inuman sa kanya nung aswang. Nang minsan namang dumayo ng sabong
na mag-isa si Jose, ay nakaranas pa siya ng nakakatakot na pangyayari. Matapos matarian ang kanyang manok at mapalaban, ay pumusta pa siya ng makaikatlong beses bago nagpasya ng umuwi. Masaya din siya noong mga oras na iyon dahil bukod sa nanalo yung alaga niyang manok, ay tumama ding lahat yung kanyang ipinusta sa iba. Nang naglalakad na siya pauwi sa kanila, ay may nadaanan siyang mga nagiinuman. Nakikilala naman niya ang mga tao doon dahil gano'n naman sa probinsya. At dahil doon na siya tumanda kung kaya marami siyang kakilala. Idagdag pa na talaga namang bata pa lamang ay laboy na siya. Nang biglang may tumawag sa kanya mula doon sa umpukan ng mga tao. Niyaya siya nito na dumaan muna. Nahiya naman si Jose sa paanyayang iyon. Kung kaya tumanggi siya at sinabing malayo pa ang sa kanila. At baka gabihin siya. Wala pa naman siyang dalang pang ilaw. Pagkat wala nga siyang balak na magpagabi sa daan. Kung kaya, hindi na siya nagdala ng flashlight. Pero mapilit yung lalaki at sinabing tumagay lang daw siya. At para hindi na humaba pa yung usapan dahil lalo lang siyang maaabala, ay kanya na itong pinagbigyan. Pero nang lumapit siya, ay pilit na siyang pinaupo ng mga ito. Kung kaya, wala na siyang nagawa pa. Ngunit matapos niyang tumagay, ay nagpaalam na siya at nagpasalamat. Pero kinantsawan siya ng mga ito at sinabing magkwentuhan daw muna sila. Hanggang sa nakatatlong tagay na siya. Hanggang sa naging 5. Matapos iyon, ay muli niyang sinubukan na magpaalam. Pero pinigilan siyang muli ng mga ito. Na yung isa pa nga sa mga lalaking kaharap niya sa inuman ay pinagdiskitahan yung manok na bihag niya, bunga ng pagkakapanalo ng kanyang alaga. Nabahagya pa niyang ipinagtaka iyon na napaisip siya kung paanong nalaman nito gayong nasa loob iyon ng kanyang dalambayong kasama ng kanyang itak. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na napakalakas naman ng pang-amoy nito. Nasabi ng lalaki kung maaari daw ay aarborin na lamang niya ito at kanilang ipupulutan. Nakasama rin naman daw siyang makakakain. Kung kaya nga daw, wag na muna siyang umuwi. Humingi naman ng paumanhin si Jose at sinabing para iyon sa kanyang mag-anak. Kung gusto daw nito ay mag-aambag na lamang siya ng inumin. Bibili na lang daw siya ng isang bote ng gin. Pero parang nagalit yung lalaki at tinanggihan din ito yung kanyang iniaalok. Dahil naman doon ay nagpilit na si Jose na umuwi at hindi na siya nagpapigil pa sa mga ito. Palabiro at palakaibigan siyang tao pero nung puntong iyon ay naramdaman niyang nag-init na rin ang kanyang tenga. Hindi dahil sa alak na kanyang nainom na itinagay sa kanya, kundi dahil sa gaspang ng pag-uugali ng ilang kalalakiang naroon na kanyang nakaharap. Wala naman ang nagawa pa ang mga ito nang tumayo na siya at biglang tumalikod na matapos makapagpaalam at makapagpasalamat sa kanila. Malayo pa ang lalakarin ni Jose. Ilang kilometro pa ang sa kanila. Nang may 15 minuto na siyang naglalakad, ay nagsimula ng kumalat ang dilim. Kaya mas nagmadali pa siya. Nang bigla niyang maramdaman na para bang may sumusunod na sa kanya. Kaya naging alerto si Jose.
Pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglakad. Pero tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa marinig na niya yung huni noon. Naisip niyang tama nga ang kanyang kutob. At napansin niyang hindi lamang iyon iisa. Dahil sa unahan ay nakakita na siya ng isang malaking aso na nakaupo. At naroon mismo ito sa gitna ng daan. Doon na siya biglang huminto. Itinari niya ng mabilis ang kanyang alagang manok sa gilid ng daan. At kinuha na niya yung kanyang itak mula sa bayong. Sinabi niya sa malakas na tinig na ayaw niyo talaga akong pauwiin. Kung kaya raw sinundan pa siya hanggang doon. Nagtanong pa siya kung siya ba o yung manok na bihag niya ang pakay ng mga ito. Pero sinabi din niya sa mga ito na kahit alin sa kanilang dalawa ng bihag niyang manok ay pwede naman nilang makuha. Yun nga lang ay sisiguraduhin daw niyang hindi iyon magiging madali para sa kanila. At inilabas na niya yung bagong hasa niyang itak mula sa lalagyan nito na tinatawag na talibong doon sa kanilang lugar. Mas malapad ang karaniwang itak kumpara dito, pero higit namang mas mahaba ito. Matapos iyon ay inihanda na niya ang kanyang sarili. Alam niyang dihado siya pero hahanap na lamang siya ng tabla. Iyan yung kanyang naisip. Pero hindi naman itinuloy ng mga aswang yung masama nilang plano. Kaya base na rin sa kanyang mga karanasan ay masasabi niyang hindi rin talaga lalaban ang mga ito ng harapan at parehas. Nais ko lang po sanang ibahagi din sa inyo yung naranasan ko noong binata pa po ako. Sa probinsya po kasi ako ipinanganak at lumaki. Minsan, nang dumalo po kami sa isang kasiyahan, pagkat mayroon pong ikakasal na kababaryo po namin, ay nakaranas po kami ng isang nakakatakot na pangyayari. Sa amin po kasi, bago yung mismong araw ng kasal, ay may itinaraos na kasiyahan kung saan ay mayroon pong sayawan at kaunting kainan. Bali 3 po kaming pumunta noon. Ang nakababata kong kapatid na si Marlon at isang pinsan namin na si Randy. Ang pinagdausan po noon ay sa bahay ng babaeng ikakasal at nasa bukid po iyon. Na kapag aking naaalala ay namamangha talaga ako. Pagkat kahit ganong kahirap sa amin noon ay nagagawa pa rin pong maidaos ang sayawan kahit pa nasa bundok. Na noong mga panahong iyon ay wala pang ang kuryente pagkat bundok po talaga na yung ginagamit kapag may mga okasyong katulad noon ay baterya ng sasakyan, kung minsan naman ay maliit na generator. Yun na ang magbibigay ng kuryente para sa mga kasangkapang ginagamit sa sayawan at para mapailaw ang mga bumbilya. At kahit medyo makabago na noon dahil dekada 90 na nang mangyari ito, ay gumagamit pa rin ang mga tao sa amin ng Petromax para makapagbigay ng karagdagang liwanag. Nang nasa sayawan na po kami, nakita namin doon ang ilan naming mga kakilala na dumalo rin. At hindi na kami nagtaka pa pagkat inaasahan na namin iyon.
Pero maraming naroon na hindi namin mga kakilala, na naisip namin marahil ay mga kamag-anak iyon nung lalaking ikakasal. Balita kasi namin, ang mapapangasawa ng aming kababaryo ay taga-ibang bayan. Sa gilid ng sayawan ay may kanya-kanyang pwesto ng mga nag-iinuman. Masaya kaming nakisayaw ng kapatid at pinsang ko. Noong una ay wala namang kakaiba at maayos naman ang lahat. Kapag kami ay nakakaramdam ng pagod sa kakasayaw, ay humihinto muna kaming sandali at tumatagay. Naging mas masaya pa yung sayawan habang lumilipas ang oras, dahil marami pa ang mga dumarating, lalo na at nadaragdagan yung mga kadalagahang nakikipagsayaw, na kapag tumutugtog na ang sweet music ay talagang nakikipag-unang kami para yayain yung mga magaganda at napupusuan namin. Ano pa't napakasaya noong mga sandaling iyon. Kaya lang, habang lumalalim ang gabi, ay lalo pang nagkakarami ang mga tao, na mas marami pa ang dumarating at nadaragdag kaysa mga umuwi. At para bang hindi tumitigil ang patuloy na pagdagsa ng mga tao, na ang karamihan na ng mga naandoon ay hindi na namin mga kilala. Nung una ay amin pang binaliwala yon, dahil ang buong akala namin ay nataon lang marahil na maraming kakilala at kamag-anak yung mga ikakasal. Kung kaya nagpatuloy lang kami sa aming pakikipagsayawan, na wala kaming kamalay-malay na mayroon na palang kababalaghang nagaganap. Lumipas pa ang ilang oras na sa aking tansya, noong mga panahong iyon ay mga mag-aalauna na ng umaga. Kaya naisip kong yayain na yung kapatid at pinsang ko na umuwi. Noong mga sandaling iyon ay nakikipagsayawan pa rin silang dalawa. Nang lalapitan ko na sila para yayain, ay bigla namang nagkaroon ng komosyon. Nagulat ako pagkat ang sangkot ay yung pinsa namin at nagkakagirian na. Agad akong lumapit at umawat. Base sa narinig ko, nasagi umano ng pinsan ko yung babaeng kasayaw ng lalaki, at hindi man lang umano humingi ng paumanhin. Namariin naman iyong itinanggi ng pinsan namin. Wala daw siyang nasasabing sinuman. Dahil doon ay agad kong naisip na marahil ay gumagawa lamang sila ng dahilan, na maaaring may pinaplano lang talaga silang masama sa amin. Kaya para hindi na humaba pa yung usapan at tuluyang mauwi sa gulo, ay hinila ko na ang kapatid at pinsang ko. Ako na rin ang humingi sa kanila ng paumanhin. Ngunit habang papalayo kami, ay naririnig ko pa rin yung pagmumura ng mga ito, at tila ba galit na nagbabanta pa. Kaya sinabihan ko ang mga kasama kong magmadali na, pagkat argabyado kami sa dami nila. Nang binabaybay na namin yung daan pauwi sa amin, ay bigla na lang kaming may naramdaman. Sabi ko sa kanila, mayroong sumusunod sa amin. Kaya sinabi kong mas bilisan pa namin ang ginagawa naming paglalakad.
Di nagtagal ay nanindig na ng tuluyan yung balahibo ko sa katawan. Nang ang sunod naming marinig ay huni na ng aswang. Pamilyar kami sa huni noon pagkat nakarinig na kami noon nang minsang kami ay matulog sa bahay ng lolo namin. At ang lalo pa po namin ikinagimbal noon ay makalipas lang ang ilang sandali ay hindi lamang iisang huni ang aming narinig, na sa aking palagay ay hindi po iyon bababa sa 5. Kaya sobrang takot ang naramdaman namin. Nag-alala talaga ako noong mga oras na iyon. Dahil ang makasagupa ka nga lang ng isa ay parang napakahirap na. Yung higit pa kaya sa 5. At lalo pang nakapagpadagdag sa amin ng takot yung kabilugan ng buwan. Kaya mas nagmadali pa kami. Pero isip ko noon, kung sakali mang wala na talagang ibang paraan, ay lalaban na lang kami. Kung kaya, nakahawak na ako noon sa aking balisong. Usong-uso po kasi sa amin noon ang balisong. Halos lahat yata ng mga kabinataan noon ay laging may dalang balisong bilang kargada. Dahil nga may ilang insidente na ng pandudumog ng aswang doon sa amin. Nung huli ay minabuti naming tumakbo na, pagkat lalong tumitindi yung paghuni ng aswang. Napahina na iyon ng pahina at alam na alam namin kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya tumakbo na kami. Pero makaraan ang ilang minutong pagtakbo ay bigla kaming napahinto nang humarang sa aming daraanan ang 2 naglalakihang aso, na sa tingin ko kung aking lalapitan iyon upang sukatin ay lampas pa sa aking bewang ang taas ng mga ito. Nagpaparuot pa rito silang 2 na tila pa binabantayan at hinaharangang talaga yung aming daraanan. Nung puntong iyon ay kinuha ko na ng tuluyan yung aking balisong at binuksan. At ganun din ang ginawa ng kapatid at pinsang ko. Alam na naming 3 na hindi karaniwang aso ang humarang sa amin. Pagkat sa tinagal-tagal na namin doon ay wala pa kaming nakita na ganong kalaking aso. At walang sino man doon sa aming baryo o kahit sa buong bayan pa namin mismo ang may nag-aalaga ng ganong kalaki. At sa mga ganong sitwasyon, base na rin sa naranasan ko, ay makakaramdam ka talaga ng kakaiba. Kaya malalaman mo mismo sa iyong sarili na iyon ay hindi ang karaniwan. Maya-maya pa, nakita naming gumalaw yung mga halaman na nasa gilid ng daan. At mula doon ay may lumabas pang 2 naglalakihang aso na nakaangil pa nga ang mga ito. At kapansin-pansin pa nga yung matinding paglalaway ng isa sa kanila. Bigla kong naramdaman na bumilis at mas lumakas yung pagkalabog ng aking dibdib. Lalo na nang makita namin parang naghahanda na silang sumugod. Kaya mabilis kaming dumampot ng mga bato. Hindi na namin hinintay pa na kami ay sugurin ng mga ito. Pinagbabato na namin yung mga aso, habang ang pinsang ko naman ay panay ang pagsigaw. At
At biglang may napansin kaming dalawa pa na biglang lumitaw sa aming likuran. Dahil doon ay napatakbo kami sa isang malaking puno at doon kami pumwesto. Rinig na rinig ko yung malatambol na tunog sa tuwing sila ay aming matatamaan. Ngunit hindi pa rin umaalis ang mga ito, na tila ba desidido talaga silang kami ay malapa. Hanggang sa makarinig kami ng mga tinig ng mga tao. At nang mapalingon ako, ay nakita ko ang isang grupo ng mga kabinataan na tumatakbong palapit sa amin. May mga hawak din silang bato at yung iba naman ay may mga balisong rin. Kanila ring pinagbabato yung mga aso habang sumisigaw sila ng aswang-aswang. Sa pagkakataong iyon ay doon pa lang nagsipulasan yung mga malalaking aso na pinaniniwalaan naming mga aswang at pawang mga nagpanggap lamang. Nalaman naming papunta din pala sana ang mga ito doon sa sayawan. Ngunit dahil sa nangyari, ay nagkayayaan na lang kaming mag-inuman doon sa bahay namin. Mga kakilala din namin sila ng iba pa nga ay aking mga kababata at naging kaklase noong ako'y nag-aaral pa. Pagdating ng bahay ay nagkatay ako ng manok bilang pasasalamat ko na rin sa ginawa nilang pagtulong sa amin ng kapatid at pinsang ko. Ikinuwento namin sa kanila kung ano ang nangyari sa sayawan. At sinabi kong malakas ang aking kutob na yung mga aswang na humarang sa amin ay yung nakaalitan ng aking pinsan na mga kaanak ng mapapangasawa ng aming kababaryo. Kumalat sa baryo namin ang nangyaring iyon. Nung huli nga ay lalo pang napatunayan na tama ang aming hinala na may lahing ang aswang yung angkan nung napangasawa ng aming kababaryo. Nang makarating sa amin ang balita na nakikita na raw itong nasa silong ng ibang bahay doon sa ibang bayan. Dinala na kasi ito at doon na nanirahan sa bayan ng kanyang napangasawa. At ang paniwala ng marami ay hinawaan na rin ito. At iyan po, Sir Pipi, ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo na base mismo sa personal kong naging karanasan. Naganap ang kwentong ito noong dekada 70 sa isang bayan na sakop ng probinsya kung saan lumaki ang tatay niya. At ito ay karanasan mismo ng kanyang lolo Arman. Sa bayan na iyon ay laganap na ang usap-usapan tungkol sa mga aswang. May ilang insidente na kasi ng pagpatay na naganap doon sa kanilang lugar. At ang pinaghihinalaan nilang may gawa ng lahat ay isang aswang. Yung mga natatagpuan kasi ay puno ng kagat, na ang iba pa nga ay halos lumabas na ang mga buto pagkat kinain ang kanilang mga laman. Ang iba sa mga naging biktima ay wala na rin ang mga laman loob. Bagay na talagang nakapagdulot ng takot sa mga residente sa kanilang baryo. Dahil dito ay naging maingat na sila, naging mapagmatsyag at alerto. Nagsagawa din ng mga pagloronda.
At kapag may bagong mukha na pumapasok sa kanilang lugar, ay talagang inaalam nila ang pagkakakilanlan nito. Dahil din sa mga pangyayaring naganap, kung kaya halos lahat ng tao sa kanilang nayon ay naging mapaghinala, naging mapagduda sila, kahit sa mismo nilang kanayon. Kaya ang dati nilang tahimik at payapang pamayanan ay naging magulo. Kabi-kabila ang naging sigalot at pagtatalo. Nagkaroon sila ng mga hidwaan dahil sa walang habas na pagbibintang sa isa't isa, na kanilang pinararatangang aswang ang mismo nilang kababaryo. At dahil sa hindi maawat ang mga matatabil na dila, kung kaya mismong magkakapitbahay ay naging magkagalit at hindi na magkasundo. Kung kaya nga ang kanilang barangay noon ay naging okupado at aktibo dahil na rin sa walang humpay na pagharap at pag-aasikaso sa mga reklamo. Naging abala sila sa pag-aayos ng mga gusot na namamagitan sa mga magkakapitbahay doon sa kanilang lugar. Kaya sa halip na magkaisa sila upang masugpo ang suliraning hatid ng pag-atake ng aswang, ay nagkawatak-watak pa sila at nagkaroon ng pagkakampi-kampi. Kung kaya nagpatuloy ang pananalasa ng aswang, nawala kasi ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Kaya lalong nalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Arman pauwi sa kanila, ay napansin niya kaagad ang isang tao sa di kalayuan. Naroon ito malapit sa isang puno at tila ba mayroong hinihintay. Ngunit kapansin-pansin na tila kubain ang postura nito. At dahil sa laganap nga noon yung usap-usapan tungkol sa mga aswang, kung kaya naging alerto na siya. Naisip niya kasing baka isa itong aswang. Kinuha niya na kaagad ang itak na nasa loob ng kanyang bayong. Ngunit itinago niya iyon sa kanyang likuran. Nagpatuloy siya sa paglakad. Pero mas binagalan niya. Naging maingat siya sa bawat pagakbang na kanyang ginagawa. Nang mas makalapit pa siya kung saan niya natanaw yung taong iyon, ay doon na nanindig ang kanyang mga balahibo. Nang hindi nga siya magkamali ukol sa kanyang hinala, isa iyong aswang na sadyang naroon upang matyagang maghintay ng kanyang masisila. At di nga nagtagal, ay bigla iyong kumilos upang sunggaban siya. Ngunit isa iyong malaking pagkakamali, dahil hindi niya napansin ang hawak na itak ni Arman na kanya lamang ikinubli sa likuran. Na hindi naman nagdalawang isip pa si Arman na tagain yung aswang. Kung kaya, mabilis din iyong tumakas nang kanyang maramdaman ang matalas na itak na iyon na tumama sa kanya. Nang sumunod na araw, laman ng mga balita at usap-usapan ang ukol sa gumagalang aswang. Pero hindi ito ang patungkol sa pananambang na nangyari kay Arman, kundi yung nangyari sa nag-iisang sepulturero sa kanilang baryo na si Kulas. Ayon pa sa usap-usapan,
At pagkukwento mismo ni Kulas, nakita niya umano ang isang aswang na nanginginain doon sa simenteryo nang kanyang balikan ang naiwang gamit. Na nang mapansin umano siya nito, ay siya naman ang binalingan at nagdamo ng sugat dahil sa pag-ataking ginawa noon sa kanya. Nanakbo siya, ngunit hinabol siya nito. Buti na lang, sa kabutihang palad, ay nagawa niya ring makatakas ng huli. Dahil doon ay binahagi din ni Arman sa mga kumakausap sa kanya ang naranasan noong nagdaang gabi. At sinabing wala na talagang pinipili ang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Pagkaraan ng ilang araw, nagpaalam si Arman sa kanyang asawa na sasama sa pangingisda sa kanyang mga kumpare. Panahon kasi iyon na kung saan ay maraming nahuhuli ang mga mangingisda at sayang naman kung kanya lang iyong palalampasin. Isa pa, naisip niya ring magdaing nang sa ganon ay mayroon siyang maibenta sa bayan at para may pang-ulam na rin sila mag-anak. Madaling araw yung pagpapalaot nilang magkakaibigan, kung kaya naman maghahating gabi pa lang ay nakahanda ng lahat ang mga dadalhin ni Arman. At nang mag-aalauna na ay kanya nang ginising ang asawa at nagpaalam. Nang nasa daan na si Arman ay naramdaman niyang parang mayroong sumusunod sa kanya. Kaya paminsan-minsan ay iniilawan niya ang magkabilang gilid ng daan, maging yung kanyang likuran. Pero hindi siya huminto sa paglakad. Nagpatuloy lang siya. Ngunit nang malapit na siya sa bahagi ng daan kung saan mayroong malaking puno ng balete, ay bigla na lamang narinig niyang tila lumundo ang mga sanga noon. Na ng kanyang mabilis na ilawan iyon, ay nakita niyang pumitik ang mga sanga. Tanda na mayroong dumapo doon na isang napakabigat na nilalang. Mabilis niyang hinugot ang kanyang itak at tuminto na muna siyang sandali. Binitawan na muna niya ang dalampayong. Inilawan niya ang kanyang paligid pero wala siyang nakita. Nanatili pa si Arman ng ilang minuto doon sa kanyang kinatatayuan. Nakiramdam pa siya. At nang wala na siyang maramdamang mayroon pang ibang naroon, ay saka siya nagpatuloy. Maya-maya ay nagulat naman siya nang makarinig ng malalakas na pagsigaw at papalapit iyon sa kanyang direksyon. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Di nga nagtagal ay bumungad sa kanya yung sepulturero na si Kulas. Humahangos ito at sinabing may aswang na humahabol sa kanya. Napansin ni Arman yung tali sa may braso nito. Kaya napatunayan niyang totoo nga ang kwento na nasugatan nito ng aswang. At nung mga sandaling iyon nga ay hinahabol na naman. Tinanong ni Arman si Kulas kung saan ba ang punta sana nito. Nagtaka kasi siya kung bakit doon ang direksyon nito, gayong hindi naman doon ang kanyang bahay. Hindi ito kaagad nakasagot. Na tila biglang napaisip ng isasagot sa kanya. Nung huli ay sinabi nitong may pupuntahan lang. Labis naman iyong ipinagtaka ni Arman pagkat wala namang ibang bahay
sa panig na iyon ng kanilang baryo, kundi ang bahay lang nila. At ano ang sadya nito? Sa ganong alanganing oras, nanindig ang mga balahibo ni Arman. Lalo na nang maalala niya yung naranasan ng tambangan ng aswang na kanyang natatandaan na sa braso niya ito tinamaan ng taga. At biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Matinding kaba ang kanyang naramdaman at kinutuban na siya ng hindi maganda. At yung sinasabi nitong umahabol sa kanya na aswang ay wala naman. Kahit tunog man lamang noon ay hindi narinig ni Arman. Kaya agad na niyang iniangat ang hawak na itak at inundayan si Kulas. Nakita niyang naging mabalasik na bigla ang mukha nito at parang pusa na inangilan siya. Walang habas niya itong pinagtataga at walang patid. Na wala namang nagawa pa kundi ang sanggain iyon ng kanyang mga braso upang hindi siya mapuruhan. Nagtilamsika na kaagad ang mga dugo mula sa sugat na tinamo ni Kulas, bunga ng pagkakataga sa kanya ni Arman. Nang mapansin nito na hindi talaga siya tatantanan ni Arman at talagang tutuluyan siya, ay muli na lang itong nanakbo at tumakas. Dahil naman sa nangyari, bumalik na lamang si Arman ng kanilang bahay at hindi na itinuloy pa yung balak nitong pangingisda kasama ng kanyang mga kumpare. Naisip niya kasing baka ang pagbalingan ni Kulas ay yung kanyang mag-anak. Nang sumunod na araw, ay inaasahan ni Arman na ipatatawag siya sa kanilang barangay. Ngunit dumaan ng halos mag-iisang linggo, ay wala pa rin siyang natanggap na paanyaya mula sa kanila. At nung huli ay nabalitaan na lamang niya na umalis na si Kulas sa kanilang lugar. Kung kaya, ibinunyag na ni Arman sa kanyang mga kababaryo ang ukol sa lihim ni Kulas na isa pala itong aswang na kumakain ng patay. Ngunit nung huli ay tila nanawa na at di na napigilan pa ang kanyang sarili na kumain ng buhay. Na hindi na niya kinaya pa yung matinding tawag ng kanyang makajablong pagnanasa, na hindi na niya nakontrol pa ang kanyang sarili sa pagkayok sa karne ng mga buhay. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko noong bata pa po ako. Tulad po kasi ng marami niyong mga tagapakinig, ay lumaki din po ako sa probinsya at nakaranas din ng mga nakakatakot na pangyayari sa buhay. At ito po ay totoong nangyari. Hindi po ito kwentong gawa-gawa lamang. Personal kong naranasan mismo ang mga ito. Ang pinakaunang kababalaghang naranasan ko ay noong 11 taong gulang pa lamang ako. Nautusan ako noon ng nanay namin na manghiram muna ng asin kanila lolo at lola. Ang bahay namin noon ay nasa bundok at talagang magkakalayo ang mga bahay. Malayo din kami sa pinakabayan. Kung kaya nga kapag namimili ng mga kailangan ay minsana na lang. At kapag sa mga pagkakataong nauubusan tulad nga ng mga oras na iyon, ay mapipilitan kang
magtiyaga at maglakad ng napakalayo. Pero dahil sa iyon na ang kinamulatan ko, kung kaya sanay na rin ako, lalo na sa mga mahabang lakaran. Normal na kasi iyon doon sa amin. At iyon na nga, nang hindi mamalaya ni nanay na wala na pala kaming asin, ay kanya akong inutusan na manghingi na muna sa kanyang mga magulang at kanya na lamang itong papalitan kapag nakapagpabaya na siya. Pagdating ko noon sa bahay nila Lola ay hapon na. Sa tansya ko ay pasado na iyon, 4:00. Kaya hindi na ako nagtagal pa at agad nang nagpaalam. Wala pa naman akong kadala-dala na kahit anong ilawan. Kung kaya, hindi ako maaaring gabihin sa daan. Kaya may kasama ng takbo ang ginawa ko paglalakad pabalik sa amin. Nang tatawid na muli ako ng batis, ay napansin ko tila tumaas yata yung tubig. Nakaraniwan namang hanggang binti lamang ang lalim noon. At ang isa pang ipinagtataka ko, Sir Pipi, ay hindi naman umulan. Kaya imposibleng bigla na lamang tumaas iyon ng ganon. Kaya medyo kinabahan na ako noon. Parang di ko gusto yung nangyayari. Isa pa, nagmamadali na nga ako pagkat ayokong abutan ng dilim. Kaya binaybay ko yung batis at tumingin kung saan mababaw yung tubig. Pero wala akong makitang mababaw na bahagi noon na nakapagtatakang talaga. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon dahil nakita ko ang baba na ng araw. Ipinagpatuloy ko pa yung paglalakad nang sa wakas ay makakita din ako ng mga malalaking bato na nasa batis na maaari kong matungtungan para makatawid. Naisip kong sila yung magsisilbi kong tulay doon sa batis na nagmistulan ng ilog dahil sa biglaang pagtaas noon. At yun nga ang aking ginawa. Maingat kong tinawid yung batis na iyon sa pamamagitan ng mga malalaking bato na naroon. Kaya laking tuwa ko ng aking malampasan iyon. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil nung nagmamadali na akong naglalakad, na pagkaminsan ay may patakbo-takbo na, ay bigla namang humarang sa daraanan ko yung mga sanga ng puno ng kawayan. Umapay talaga iyon na para bang ayaw niya akong padaanin, na wala namang malakas na hangin. At sa tingin ko ay hindi naman iyon basta dadapa na lang doon sa daan dahil sa karaniwang hangin. Kaya dahil doon ay napilitan akong lumihis at umalis sa daan. Inikutan ko na lamang iyon at iniwasan. Pero unti-unti nang kumakalat yung dilim. Kaya mas pinilisan ko pa. Pero may naramdaman akong parang mayroon namang sumusunod sa akin. Kaya panay ang lingon ko sa aking likuran hanggang sa makarinig ako ng huni. May hinanghuni lang iyon pero kakaiba talaga. Kung kaya mapapansin mo iyon. Hindi ako sigurado kung huni iyon ng anong hayop. Pero isa lang ang nasisiguro ko, hindi mabuti ang hatid doon. Kung kaya, mas nagmadali pa ako
Pero kahit anong pagdudumali ang gawin ko, ay nararamdaman ko pa rin iyong sumusunod sa akin. Naalala ko yung kwento ng lolo namin tungkol sa kanyang karanasan at kung gaano kabisa ang asin na siya niyang ginamit para makaligtas mula sa aswang. Kaya dumakot ako mula sa lalagyan at aking binubudburan yung bawat kong madaraanan at sinasabuyan ko rin yung bahagi kung saan ko naririnig na nanggagaling yung huni. Panay ang panalangin ko noon na sana ay makauwi ako ng ligtas at sana ay mawala na kung ano man o sino man yung sumusunod sa akin. At kusa na nga lang ding nawala iyon. Kung kaya, napatunayan ko noong mga sandaling iyon na totoo nga pala talaga yung ipinahagi sa amin ni Lolo. Pagdating ko sa bahay ay nagtaka pa sila kung bakit ang tagal ko raw. Sinabi ko namang nahirapan akong makatawid sa may batis dahil biglang tumaas ang tubig. Hindi sila makapaniwala nang sabihin ko iyon dahil alam talaga naming lahat na tumataas lamang iyon kapag mayroong bagyo at walang tigil na bumubuhos ang ulan. Sinabi ko sa kanila na tinambangan at sinundan ako ng aswang na maaring iyon ang dahilan kung kaya siguro nangyari ang mga katakatakang bagay na iyon. Ang sunod kong naranasan naman, Sir Pipi, ay nung makawala po yung alagang kalabaw ng kapatid ni tatay. Ang edad ko naman po na mangyari ito ay 15 anyos na. Sa kakahanap nila ay nakarating sila sa amin at ipinagbigay alam. Hiningi na rin nila yung tulong namin sa paghahanap at nanghiram pa ng 2 lata ng tinapa. Yung tinapa po na tinatawag sa amin ay sardinas. Baka po kasi magtaka kayo kung bakit nasa lata yung tinapa. Napagkasunduan nila tatay na maghiwa-hiwalay kami sa paghahanap. Kami ng anak ni Tio ang magkasama, si Roldan. Habang sila tatay, ang kapatid niya at mga anak nito ay nagpare-pareha din. Sa paghahanap naming magpinsan, ay sinuhot namin ang lahat na masusukan na bahagi noong gubat kung saan kami natapat na maghanap. Gamit ang aming mga itak ay pinagtatagpas na lang namin yung mga halaman at baging na nakahambalang at sagabal sa amin hanggang sa maisipan na naming bumalik nang hindi namin makita doon yung kanilang alaga. Ang buong akala ko naman ay tinatandaan ng pinsang ko yung aming dinaraanan. Kung kaya, umaasa ako na wala kaming magiging problema pagbalik. Pero, hindi na raw niya alam kung saan yung daan pa uwi. Na nang subukan kong isipin rin, ay wala akong halos na matandaan. Pero hindi kami tumigil at pilit pa rin naming inalam kung saan yung daan pabalik. Hanggang sa mapadpad kami sa napakadilim na bahagi ng gubat na dahil siguro sa napakayabong ng mga naglalaki ang mga puno. Kung kaya, kakaunti lamang ang liwanag na tumatagos doon. Nangilabot talaga ako ng mga sandaling iyon, Sir Pipi. Bigla kasing dumilim yung paligid. At nangyari na nga po ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Nang maaninagan namin ang figura ng mga tao sa aming unahan.
Kung kaya, huminto kami sa paglakad. Yun yung akala ko noong una, mga tao sila. Pero habang dahan-dahan silang lumalapit sa aming magpinsan, ay doon naman lalong nagiging malinaw kung ano ang mga iyon. Tama po kayo nang iniisip. Hindi pala sila mga karaniwang tao na yung kanilang mga nguso ay nagsisihabaan dahil sa mga ngiping nakausli. Na oo nga at nakadamit din naman sila tulad ng sa amin. Pero masasabi mo kaagad sa unang tingin pa lang na ibang iba talaga sila. Na sa unang pagkakataon pa lang na sila ay makita mo, ay masasabi mo na kaagad na sila ay mga aswang. Nung puntong iyon, Sir PB, aaminin ko na sobrang takot po talaga ang aking naramdaman. At sigurado akong ganun din yung naramdaman ng pinsan ko. Na sa tindi ng takot ay hindi na talaga namin nagawa pang gumalaw. Hindi na talaga kami nakakilos pa. At dahil tiyak rin naman kasi namin na maabutan nila kami, na para bang nawalan na kami kapwa ng pag-asa. Talagang matinding kilabot yung bumalot sa amin, na para bang nanigas na lamang kami sa aming kinatatayuan. Bawat anyo kasi nila ay nakakatakot talaga. Maging yung kanilang mga ginagawang pagkilos. Na yung mga babae pa nga nilang kasama ay napakahaba ng buhok. Na halos sumayad na talaga iyon sa lupa. At yung mga mata nilang nakatitig sa amin ng matalim habang lumalapit. Na halos hindi po sila kumupurap. At hindi nila iyon inaalis sa amin. Pero nang mga 5 dipa na lamang ang layo nila mula sa amin, ay biglang huminto ang mga ito sa paglapit. At tila ba nakiramdam. Nang may mapansin kaming magpinsan, kung kaya halos sabay pa kaming napalingon sa aming likuran. Nakita namin ang mga taong walang suot na damit na nakabahag lamang at may mga hawak na mahabang sibat. Kahit di pa namin alam kung ligtas na kami sa kanila, kung sila ba ay kaibigan o kaaway, kahit paano ay may naramdaman akong tuwa. Parang napanatag ako. Dahil kung ikukumpara naman ng itsura nila kesa sa mga nasa harapan namin, ay talagang nanaisin mo sa kanila na lang magpakatay kung sakali mang masama din ang kanilang intensyon sa amin. Pero laking pasasalamat talaga naming magpinsan nang dumating sila, dahil naligtas nila kami sa tiyak na kapahamakan. Umatras ang mga aswang na tila kinakatakutan sila ng mga iyon. Kanila kaming isinama sa kanila at doon ay kinausap. At kanila pa kaming pinainom ng tubig. At bago kami magpaalam, ay nagpasalamat muli kami sa kanila. Sa tuwa namin ay ibinigay namin ng pinsang ko yung sardinas na kanilang hiniram sa amin. At tila nagustuhan naman nila iyon. Tuwang-tuwa sila. Sa katunayan, ay binigyan nila kami ng mga alaga nilang manok at isang bihik. Sinamahan din nila kami palabas ng gubat at itinuro nila sa amin yung tamang daan pabalik.